Ito, impact drill naman ang ating bubuksan. Tinanong natin ang history nito. Ang sabi ng customer natin, ayaw mag-charge. Tapos, pagka binuksan, namamatay agad. Kapag ganon, subject for battery na tayo, replace battery. Pero pag bago natin buksan, check natin lahat. Voltage check tayo para masigurado natin kung talagang battery siya. Yan, tanggalin muna natin yung mga BMS. Yung BMS niya para ma-check natin yung volts ng battery natin per cell. Yan. Yan, habang tinatanggal ko itong BMS, minapansin ako. Minarita ako dun sa wire ng BMS niya. Pero mapansin niyo, nagduda na ako eh. Kasi nakita ko mayroong loose connection dun sa BMS. Tapos, para makasigurado, voltage check tayo sa battery. Tingnan natin kung may makukuha tayong volts. May nakuha tayo. 3.6 sa isang cell. 8.0 sa pangalawa. Sa pangatlo, 10.0. Pang-apat, 13.0. At sa panglima, 16.2. Ibig sabihin ito, hindi siya drain. Walang dead bats dito. Walang dead cell. Kasi nakakuha pa tayo ng 16 volts. Dahil sa cut-off ng 18653 volts times 515. Ito, may nakita tayo dito. Sa BMS niya. Napansin niyo. Loose connection. Patanggal yung pagkakahina niya. Nagmagalo. Yan. Kaya ang sabi ng customer, kapag inon siya, nag-uon tas mamamatay agad. Tapos ayaw niya mag-charge. Kaya ang gagawin natin, inangin natin. Resolder natin lahat ng wire ng BMS niya. Papunta sa battery. Tapos nung tinesting ko din to, ganun din. Nabuhay siya. Gumana, tas namatay agad. Tapos hindi rin nag-charge. Kaya yan. Hinangin muna natin. Hinangin na natin lahat. Para sigurado. Na hindi na bumigay yung iba. Tapos nung hininang natin. Hining natin lahat. Tapos tinawagan ko na yung customer. Ito sinabi ko na nakita ko na may loose sa BMS. Kaya hindi ko siya papalitan ng battery. Kasi yung ko naman magpalit ng battery na buo pa siya tapos papalitan natin. Sayang. Yan sabi ko sa kanya, ibabalik ko, testingin ko, i-charge ko. Pagka na-charge ko na, i-discharge ko ulit para matesting natin. Kaya yung sabi na pag-desisyonan na huwag natin palitan mo ng battery. At sabi ko kasi sayang. Pag sila na lang talaga daw natin palitan. Ang tinanong ko naman sa kanya, sabi niya, matagal naman daw to bago malubat. Kaya ang issue lang talaga niya. Kaya ayaw na mag-charge tas ay gumana. Kaya yan, ninawulit natin tapos babalik natin. Ito makapansin nyo, may nakuha tayong 16 volts. Pero din sa out niya, 9.9 lang. Yung out niya papuntang impact. Check ulit natin, 15.9. Sa out niya, 9.9. Natulog yung BMS. 15.9 kita niya. 3.0. Kinuha na ko na ulit ng percel to pansigurado. 12.8. Yan, 9.8. Ang 15.9. Kaya magtataka kaya meron 16 volts pero pag titingnan sa out, 9.9. Natulog yung BMS. At para magising natin yan, gagamitin natin siyempre ng charger. I-charge natin si SecDet. Para magkaroon ng supply papunta dun sa battery. At makikita nyo magkakaroon na ng 16 volts. Naka-green light yung charger. Charge natin. Charging nag-red. Tapos, bunutin natin.
titingnan natin kung magkakaroon ng supply yung out niya na kailangan 16 volts din. Yan. Charge lang natin ng konti at bunot na. Ayan. Kuha na natin ngayon ng volts. Tingnan natin kung magkakaroon na siya na out. Ayan, 16.5. Ganun na out. Ayan, kaya ito okay na to. Assemble na natin tapos testingin natin. Sabi ko, sa susunod na lang niya papalitan ng battery, gamitin mo na niya ng gamitin. At kapag sira, at saka natin palitan ng battery. Ito nga palang battery niya, naka 5S, 2 pito. 5 series, 2 parallel. Ayan. And ganyan yung sa may video ko na may pinalitan ako ng battery sa portable pressure washer. Lima yung battery niya pero may 5 pa siyang slot na available. Yan. Pwede nating iparallel pa ng isa pang 5S doon para tumaas yung capacity. Ito, assemble na natin. Para ma-testing natin. Yan. Kabit natin yung mga tornilyo. Tapos, pagka-testing, iti-charge na natin at ma-obserban siya. So ngayon, puro cordless tools ang ginagawa natin. Sunod, merong impact drill, merong portable pressure washer, merong drill. Yan. Puro yan ang natin, naka-line up. Yung mga ginagawa natin na iba, may in-order pa natin ng mga parts. Ito lang yung mga nauna natin. At nahinto pa tayo sa mga paggawa ng mga emergency light natin. At mga battery pack. At maraming salamat sa mga nagtitiwala at magtitiwala pa lang. Maraming salamat sa inyo guys. At nandito lang naman tayo para mag-DIY at magpalit ng mga 8650 battery hanggat meron tayo nakukuhang battery. Yan, may power na. Testingin natin. Ayan, umiikot na siya. Ayan. I-charge na natin to para hintayin natin mag-full charge. Ngayon na lang tayo guys at maraming salamat. Bye-bye!